kailangan kasama sa central office para mag... Ay, magandang hapon mga minamahal na kababayan at mga kabaka. Ay, tayo po ay napilitang mag-live ngayong oras na ito. Mag-aalas 4 na ng hapon habang binabagtas natin itong matraffic na lugar dito sa may Mandaluyong area. At medyo may mga baha-baha na rito. Baha na naman, flood na naman sa Metro Manila dahil dulot nitong ulan na dala ni pangalan ng bagyo. Opong, ano? Kaalis lang ni Nando pero dumating yung Opong. Hindi naman yata malakas ang hangin, pero magdadala ng ulan yan at ihigupin niya pa rin yung habagat. At base sa pag-asa ay tutumbukin yata itong Southern Tagalog at Kamaynilaan at hanggang sa Central Luzon. Apektuhan na naman yung ating lugar sa Pangasinan. Mag-aalala naman tayo sa ating mga alagang mga baka at ayaw na ayaw nila yung ulan talaga. Gusto ng baka ay yung mainit at tuyo at ito. Pero nasa Kamaynilaan po tayo at meron tayong mga dadaluhang mga pagtitipon. Kaya medyo nakaganito po tayo ngayon. Kailangan po nating medyo pumorma ng konti at official po yung ating pagkikipagpulong ngayong araw na ito. Minabuti ko pong mag-live at napakinggan naman na po natin yung nangyaharing pagdinig po dyan sa Senado. Tuloy-tuloy pa ba yung ginagawang pagdinig sa Senado ngayon? Hindi ko na-monitor kung live pa hanggang ngayon yung Senado. Pero yung mga napakinggan natin kaninang umaga at ngayong parte ng hapon ay nakakagulantang. Una doon ay yung pahayag ni former Undersecretary Roberto Bernardo ng DPWH at isiniwalat niya kung paano ang ginagawang paglalagay ng mga pondo sa mga proyektong flood control, lalong-lalo na sa bayan o sa probinsya ng Bulacan. At nabanggit nga niya itong ako'y nagulat itong involvement ng isang Undersecretary ng DepEd, itong si Trijib Olaybar na ngayon ay Undersecretary ng DepEd na tao ni DepEd Secretary Angara. Alam po nyo si Senator Angara, yung kasalukuyang DepEd Secretary, naging Finance Committee Chair yan sa Senado bago naging Finance Committee Chair si Senator Grace po. Nauna muna itong si Senator Angara at iniwanan nga niya yung Senado at naging DepEd Secretary siya dahil nagpa-appoint siya kay PBBM. Pero tao niya yan si Trijib Olaybar. Dating nagtrabaho yan kay Senator Bong Revilla at meron pa pang ibang mga napasukan yan. So talagang paikot-ikot yan si Trijib Olaybar sa Senado at saka sa Executive Department. At ngayon nga, sa impormasyong nakalap natin, kasalukuyan siyang Undersecretary sa Department of Education, nakasama ni Secretary Angara. Pero bakit yung revelation ni Undersecretary Bernardo ay nanghingi itong si Trijib Olaybar ng mahigit 2 bilyon na pundo? At itong pundong ito ay para sa Office of the Executive Secretary. So, binabanggit dito ay walang iba kung hindi si Executive Secretary Bersamin, dating Chief Justice ng Supreme Court. At sabi ni Yusek Bernardo, ito ay ginawa ng paraan at kinuha sa program fund at na-release lahat ang special allotment na galing sa DBM. Hindi naman po siguro ganun kalakas itong si Trijib Olaybar kung kaya niyang magpa-release ng ganung kalaking pondo kaagad sa DBM. Kasi nga si Secretary Angara wala na rin siya sa Senate, hindi na siya ang chairman ng Finance Committee. Yung Finance Committee po sa Senate, yan po yung katumbas ng Appropriations Committee sa House of Representatives. So maaaring may basihan itong sinasabi ni Yusek Bernardo na si Trijib Olaybar ay meron siyang nakuhang otoridad o kaya kapangyarihan sa Office of the Executive Secretary. Bakit siya naman maglalakas loob na manghingi ng ganong kalaking pondo na mahigit 2 bilyon?
to be exact yata, 2.6 yata yung nabanggit. Hindi ko maalala masyado eh. Ay, ako'y nagulat at immediately na-release. At sabi ni Ulaybar daw ay 15% yung obligasyon. Ibig sabihin, 15% yung commission or kickback. At umuo naman itong si Yusek Bernardo at na-implement yung project at naibigay din yung sinasabing pundo ng 2024 ito hindi 2025, 2024 ito. So ito ngayon ang dapat na busisiing mabuti, pero hindi ko alam kung binibigyan ito ng madiin na pagtatanong ngayon po dyan sa Senado. Itong isyung ito kasi Executive Secretary ang binabanggit eh. Ang Executive Secretary tinatawag nating primus inter pares among all cabinet members. Siya ang bosom friend, pinakamalapit na kaibigan ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi ko sinasabi na totoo yung sinasabi nitong si Bernardo, pero maliwanag na nasasangkot dito ang Malacanang, nasasangkot dito ang Office of the President na. Diretso na ito na ang tinutukoy na nitong mga maanumalyang mga proyekto. At hindi lamang po nangyari ito sa 2025 kasi sinasabi ni Congressman Toby Chanco na maraming mga pondo na nasa GAA na nandoon sa mga nakaprogram na mga appropriations sa flood control ay hindi na pinarelease ng Malacanang sa DBM dahil nga yung mga flagship projects ng Pangulo tungkol sa mga dam at malalaking mga proyekto na foreign assisted projects ay hindi na napunduhan. Kasi nga kinuha ng mga congressmen at mga senador itong mga pondo na para sana sa mga flagship projects. Pero kukunti magkano ang binabanggit? Nasa mga 17 billion lang yata yung binabanggit. Ang pinag-uusapan natin sa 2025 budget, maabot yan ng 260 billion na insertion yan. Paano yung 2024? Paano yung 2023? At paano yung 2022? Ayan, itong binabanggit itong si Trajib Ulaybar, ito ay pundo ng 2024. And by that time, ang nakaupo pa na chairman ng Finance Committee ay si Secretary Angara. At ngayon, undersecretary itong si Trajib Ulaybar sa DepEd. Ewan natin kung sino talaga ang nag-utos sa kanya. Kung si Secretary Angara ba, na dating Finance Committee Chair, na siya ang boss nitong si Trajib Ulaybar sa DepEd, o kaya kung totoo na si Executive Secretary Bersamin itong binabanggit. Nakakabahala po ito, mga minamahal na kababayan. Itong revelasyon pong ito ni former Undersecretary Bernardo. Kung siya ba ay may kredibilidad na magsabi ng ganito, kung tama ba or what. Pero ang isa pa rito, ang sinasabi ni Yusek Bernardo, 15% lamang yung commission or kickback. Pero sinasabi ni na Alcantara at nitong si Bryce Hernandez na hindi 15%, 25% pa rin ang kanilang binigay kay Bernardo para dito sa proyektong binabanggit. Ng lahat ng mga proyektong binabanggit ni Bernardo na binigay sa mga senador o kaya kay Congressman Saldico o kaya kay Trajib Ulaybar ay 15% ang binabanggit. Pero sinasabi ni na Bryce Hernandez at saka nitong si Alcantara na 25% pa rin ang kanilang dinideliver na pera base doon sa obligasyon sa project na pinapatupad nitong mga grupong ito. At hindi lamang sa Bulacan nangyayari ito. Sabi nga ni Alcantara, kinukuha rin nila yung mga ibang mga pondo at dinadala sa ibang engineering districts. Tarlac nabanggit, Pampanga nabanggit. Kailangan din mapatawag itong mga district engineers ng mga lugar na nabanggit nitong si Alcantara na binabaan nila ng pondo. So yan ang isa sa talaga pong napakamatindi na revelasyon na nangyari kaninang umaga po yan. Tapos kaninang magtanghali na, yung hapon na, abay lumabas itong magaling na former Marines, retired Master Sergeant. Anong pangalan nung kwan? Orly Gutesa. At nako, mas lalong nakagimbal yung mga binanggit niya na aktual niyang naatuhan na sila yung nag-deliver at nagkarga ng 46 na
malalaking mga maleta. Bawat isang maleta ay nasa 48 million ang binabanggit kasi yun daw yung nakasulat doon sa tag. At ito'y dineliver daw ng isang congressman. Binanggit yung pangalan, Congressman Eric Yap. Si Congressman Eric Yap ay congressman ngayon ng Benguet Province yan. Dati siyang chairman ng Committee on Appropriations sa House of Representatives. Kung hindi ako nagkakamali, that was during 2019 to 2022 Congress. Yan yung pagiging chairman niya. At that time, si Congressman Eric Yap, hindi ako nagkakamali, ay ACT-CIS party list siya. Party list congressman siya. Hindi pa siya talagang nasa Benguet as a regular district representative. At siya yung nagpaparelease ng mga malalaking mga pondo po dyan sa Cordillera. Pati yung sinasabi ni Mayor Magalong na mga questionable mga pondo, tulad ng rock netting, tulad ng mga flood control, mga slope protection, mga iba't ibang mga anomalyang mga proyekto, ay si Congressman Eric Yap ang involved po dyan na binabanggit. So, dyan natin suriin kung ano talaga yung partisipasyon nitong si Congressman Eric Yap. Kasi ang pumalit sa kanya na chairman ng Committee on Appropriations ay si Saldico. So Eric Yap at saka Saldico, may common denominator yung dalawa. Pareho silang naging chairman ng Appropriations Committee sa House of Representatives. Kaya yan ang ating suriing mabuti at nakakagimbal. 46 na maleta na may laman na 48 million bawat isang maleta. 11 dito sa maletang dineliver ni Congressman Eric Yap kay Congressman Saldico doon sa Valle Verde. 46. Yung 11 yung mga maletang yun ay dinala sa Horizon Building diyan sa may Taguig. At doon sa 46 na yan, 11 ang naiwan kay Saldico. Yung 35 na maleta dinala saan? Naku, sa bahay. At binanggit yung bahay, number 42, McKinley Street, Forbes Park, Taguig City. Bahay daw ni House Speaker Martin Romualdez yun. Galing ng Marines, iba yung Marines eh. Sabi nga nila, tell that to the Marines. Tell that to the Marines. Ngayon, hindi tell that to the Marines. The Marines have shouted and spoken, huwa! Sabi nila, no? Huwa. At hindi lamang po dala isang beses. Sabi niya, 3 beses daw siyang nag-deliver sa bahay. Nako, ni Saldico at ni Speaker Romualdez. Katakot, ano? At hindi lamang yun, meron pa siyang revelasyon. Ay nag-deliver din daw sila sa Aguado, Malacanang. Naku, binanggit yan, Aguado, Malacanang. Pero nagtataka ako, bakit hindi yata na-follow up sa tanong dyan sa Senado, sa Senate hearing? Bakit naman? Bakit napigilan yan? Kanino dineliver sa Aguado, Malacanang? Yung mga ibang mga basura. Sabi nga nung isang kasama ko dito, ang sarap naman ng amoy ng basura na yan. Oo, bilyon-bilyon. Diyos ko. Siguro, yan, may, sabi nila, totoo nga. May pera sa basura o yung basura ay pera. Ay, Diyos ko po. Ay, ako talaga nako. Ibang klase itong napakinggan natin ngayong araw na ito. Pero, nagtataka lang ako kung bakit hindi masyadong na i-follow up na tanong yung tungkol sa kay Trajib Olaybar na siya ay humingi ng mahigit 2 bilyon kay Yusek Bernardo at si Yusek Bernardo ay nag-deliver ng 15% kay Trajib. At si Trajib sinabi niya na ang obligasyon na ito ay para sa proyekto ito ng Office of the President. Ako, sa Office of Executive Secretary. Tapos ito yung revelasyon nitong Marine Master Sergeant na ito.
At sa tingin ko, yung kanyang credibility ay talaga naman pong matibay, mga minamahal na kababayan. Sana ma-follow up ito ng todo-todo na kailangan tanungin, patawag din itong mga ibang mga kasama nitong si Marine Sergeant, ang pangalan niya? Orly Gutesa. Galing. Taga saan kaya itong si Marine Sergeant Gutesa? Ano kayang probinsya niya? Pero Marines iba yung Marines talaga. Pero naniniwala ko na yung Army naman, Navy, Air Force at Police, nakasama rin po dyan sa mga sinasabing mga security personnel nitong si Congressman Saldico. Sabi niya, mga 90 sila na mga sundalo at mga pulis na nag-assign na security ni Congressman Saldico. Nako, tapos may mga binabanggit pa. May binabanggit pang mga pangalan na mga staff na tumatanggap ng pera. Itong siya, pangalan nun, Mark at saka Paul. Naku, meron akong kakilalang Paul. Meron akong kakilalang Paul na staff yata ito ni Congressman Saldico. Taga Pangasinan yata ito. Kaprobinsya ko yata ito. Baka ito yun. Nako, Diyos ko. Nako, tignan natin kung ano mangyayari rito, mga minamahal na kababayan. So yan po yung dahilan kung bakit po ako nag-live. Para bigyan din sana, wag natin kalimutan yung dalawang importanteng nabanggit dyan. Itong tungkol kay Trajib Olaybar at kay Executive Secretary. At itong revelasyon nitong si Marine Master Sergeant Orly Gutesa na nakapag-deliver din sila sa Aguado, Malacanang ng mga basura na ito'y ma-follow up sana. At importante po yan. Patawag din yung mga iba pang mga nabanggit na mga district engineers sa Tarlac, sa Pampanga. At sabi nga hindi lamang po ito sa Bulacan ang pagtuon ng pansin. Paano yung mga ibang mga probinsya pa? Doon sa Region 1, nabanggit uli ni Senator Marcoleta. Mabuti, binalikan niya si mga mag-asawang Diskaya at pinabasa uli yung affidavit doon sa anong number yun? Number 30. Number 30, nakakaligtaan daw yung tungkol sa Region 1. Ako, taga Region 1 pa naman ako. Dati akong Presidential Advisor for Northern Luzon. Wala naman pong ganyang mga proyekto noong panahon natin na ganyang laking mga singit-singit. Pero itong 2019 to 2022, dyan po sa Cordillera ay nababanggit yang mga proyekto na yan na nanggagaling kay Congressman Eric Yap. Mga proyekto sa flood control, proyekto sa mga rock netting, proyekto sa mga slope protection, proyekto sa mga cut ice o yung road stud na si Mayor Magalong na mismo ang nagsasabi rin yung ganyan. Ako po madalas po dyan dahil taga dyan po ako sa Northern Luzon, dyan po sa Cordillera. Isa po rin po akong Cordillera dahil adopted son ako ng Kalinga at dyan din po ako natutong buhay dyan po sa Benguet, lalong-lalo na po dyan sa Baguio City. Kaya naiikutan natin itong mga probinsya na ito, mga bulubundukin dyan sa buong Cordillera. So malapit ang puso natin po dyan sa Cordillera at siyempre sa buong Northern Luzon dahil taga riyan po tayo. At marami rin po tayong mga nakita dyan ng mga proyekto talagang kagimbal-gimbal nitong mga nagdaang mga taon. So suriin natin at sinasabi nga nagsalita na rin si Manong Chavit Singson tungkol sa mga flood control sa probinsya sa Ilocos Norte. Magandang pakinggan natin yung sinasabi ni Manong Chavit Singson at yun nga, binanggit nga, ang mga kontraktor din dyan ay mga Diskaya. At dito sa kanyang affidavit, sa kanilang affidavit, na inulit ni Senator Marcoleta kanina sa pagdinig sa Senado, ay yun nga, meron nga itong statement ng mga Diskaya tungkol po sa Region 1. Gusto nating mapakinggan po lahat yan at mailabas po sa publiko para tignan po natin. Pero yung mga iba pa po na mga district engineers, pati yan po sa Pangasinan, diyan po sa La Union. Naku, napuntahan na po yan ni Secretary Vince Dizon yung nangyari po diyan sa Bawang at ni Mayor Magalong. At alam po, malapit din po tayo diyan sa Bawang yung munisipyo na yan. Pero sino ba yung nagpundo diyan sa proyektong questionable flood control sa Bawang?
Yung congressman ba dyan? Yung district congressman ba? O kung sinong party list congressman? Alamin po natin yan. Dahil lahat po yan ay mga maanomalya. At marami rin po kahit nasa probinsya ng Pangasinan siguro ay kailangan din pong maimbestigahan itong mga flood control. At hindi lamang po flood control projects. Nasabi nga, yung mga substandard na mga kalsada, mga asphalting or concreting, at mga iba pa pong mga maanumalyang mga proyekto ng DPWH. Nako, mga minamahal na kababayan. Nako, hinay-hinay lang, baka yung puso natin ay bumigay. Pero talaga naman po, pagka sa ating pakikinig kanina, panonood natin sa YouTube nung nangyaring Senate hearing. Nako, meron lang po akong mga obserbasyon doon na nasabi ko na, itong tungkol sa issue na involvement ni Congressman Eric Yap. Kailangan maipaliwanag pong mabuti yan. Meron na raw yata siyang statement na tinatanggi niya. Yun din pong involvement ni former Senate President Escudero. May nabanggit pong pangalan po dyan na kaibigan daw po niya na siya ang humingi ng proyekto para kay Senator Escudero na iyan ang statement po ni Undersecretary Bernardo. At siyempre, yung pagbanggit sa pangalan nitong si Trijib Olaybar at ang Executive Secretary. Malala po itong mga revelasyon po na ito, sensitibo po ito na hindi po dapat napalampasin at kailangan po malaman po natin. At yun nga, mga minamahal na kababayan, abangan po natin. At mamaya po, ng gabi, ay abangan po ninyo, mai-interview po yata ako sa media at pag-uusapan naman natin ay tungkol po kay Tatay Digong, kay PRRD ka. So hindi ko na po ihahalo itong usapan na ito ngayon dito sa live na ito. Mamaya ko na po babanggitin yung aking opinion po dyan. Although meron na ako mga naipost sa Facebook tungkol po sa posisyon po natin dyan po sa nangyari po dyan sa Daheg. Yung walang pahintulot ang pamilya Duterte sa ginawang pagdalaw ng mga opisyal ng konsulado o dyan sa Netherlands kay Tatay Digong at sasabihin nilang welfare visit. Hindi po yung totoo, mga minamahal na kababayan. So, yan po muna. Paalam muna tayo at meron po tayong mahalagang meeting na gaganapin ngayong oras na ito. Babalik na lamang po ako ulit mamaya-maya ng konti. Maraming salamat at mabuhay muli ang sambayan ng Pilipino.